Matthew 7:7. Ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Ang Panginoong Jesus ang may sabi. Luke 11:9. So I tell you to ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Again, ang Panginoong Jesus ang may sabi. Ang pamagat ng ating pag-aaral, ask to receive. Huwag lang ask ng ask. Ask with results. Ask to receive. Now, how to ask? How do you ask to receive? How do we ask for results and with results? To ask means to search, means to knock, which in practical life means to think of it, to think it into realization. Meron kang gusto, meron kang gustong hingin, meron kang gustong hanapin, meron kang gustong ikatok, ilapit, meron kang gustong isipin. Think of it. Think it into realization. Kasi magkakatumbas yan. When you ask, you are thinking. When you are thinking, you are asking. Ang hindi nare-realize at na-appreciate ng marami, pagka iniisip mo, prayer yun. Kahit hindi mo lagyan ng amen sa dulo, prayer yun pag pumasok na sa isip mo. Lalo pag ginagawa mo, pag habit mo, lahat yan prayer. Kaya pwedeng mag-pray without ceasing. By always thinking of it, by working on it, by living in it and by it, you're actually praying for it. So, how do you ask to receive? Think to ask. Because as we have said, thinking is asking. Sa quantum physics, may mga equivalents yan. Yung observer effect na tinatawag. The act of observing changes the object being observed. Pagka mini-measure mo, tinitingnan, iniisip, inaayos, nire-rearrange mo yan. Binabago mo yan. Pinapangyari mo ang gusto mo mangyari. Now, sa quantum physics, meron ding tinatawag na binanggit na nga natin na observation, measuring, expecting, and predicting an outcome. Yung predicting na yan, pwedeng prediction by thought, pero also by action. Yung gusto mong i-predict na marami kang kakainin, di naghahanda ka ng pagkain. Gusto mong i-predict na magkakaroon ng masayang okasyon, inihahanda mo yung bahay mo o yung lugar, yung venue, para maging masaya ang magaganap doon. Observation din yon. And there's such a thing called quantum tunneling. It's a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Na pag lagi mong pinagtuunan, lagi mong iniisip, lagi mong ikinasa, lagi mong hiningi, ikinatok, inilapit, kahit sa simula'y parang imposibleng maganap, ito ay magaganap. So parallel yung mga katuruan ni Jesus at maraming ideyas in quantum physics. Sa pagpapatuloy ng ating Luke 11:9-13, verse 10, sabi pa rin ni Jesus, everyone who asks will receive. Everyone who searches will find. And the door will be opened to everyone who knocks. Ang tanong, bakit po nag-a-ask naman ako? Hindi ako nagre-receive. Nagsa-search naman ako, hindi ko matagpuan. Kumakatok naman ako, hindi ako pinagbubuksan. Well, itanong natin, who receives daw? Everyone who asks. In other words, everyone who thinks, who observes, who tunnels, receives. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for by praying, thinking, observing, tunneling, by doing. So gusto mong humingi ng bunga ng halaman, you ask by doing. Magtatanim ka, didiligan mo, aalagaan mo yung tanim mo, at
lalabas yung bunga niyan under normal and usual circumstances, of course. So, doing is asking. Thinking of it is asking. At tinatawag sa quantum physics na observation and tunneling. Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, yung humihingi ng kagalingan para sa kanyang katulong, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Nasa bahay kasi ng centurion, yung Roman official, yung kanyang katulong na may sakit, lumapit siya kay Jesus at sabi ni Jesus, sige, pumunta tayo sa bahay mo, pagagalingin ko. Sabi ng centurion, sundalo po ako, opisyal ako, pag inutusan ko yung mga tauhan ko, sumusunod naman. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ko. Iutos nyo lang. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na gumaling siya, susundin kayo ng kalikasan at gagaling siya. So, naniniwala yung centurion. Pero anong ginawa niya sa paniniwala niya na makakapagpagaling si Jesus? Paano siya nag-ask, nag-seek, nag-knock? Pumunta muna siya kay Jesus. Lumabas siya ng bahay at inilapit niya, idinulog yung sitwasyon ng kanyang katulong. Asking yun. Hindi pwedeng ask ka lang ng asa salita, sa bibig, sa bunganga. May aksyon. At yung asking niya, may aksyon. Lumabas siya ng bahay, pumunta siya kay Jesus. At dahil naniniwala siya kay Jesus, sobrang paniniwala at tamang paniniwala kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na, sige, punta tayo sa bahay mo, pag-agalingin natin yung katulong, sabi niya, hindi niyo na po kailangan gawin yun. Makapangyarihan kayo, kahit dito lang, sabihin yung gumaling siya, gagaling na siya . So, meron talaga siyang napakatibay na paniniwala. And he operationalized that faith by not insisting na pumunta pa si Jesus sa bahay niya. Just say the word and it will happen. At dahil naniniwala siya, ipinahayag niya yung paniniwala niya, di gumaling nga ang kanyang katulong. Mark 9:23, nung sinabi nung mga lumalapit na naman kay Jesus, if you can heal us. Sabi ni Jesus, if I can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi ni Jesus, ako, kung kaya ko, bakit ako ang issue? Hindi ako ang issue kasi lagi kong kaya yan. Ang issue ay, naniniwala ka ba? Talaga bang naniniwala ka? Sabi ganon, lahat posible sa naniniwala. Yung ako, hindi ako factor dyan. Sa loob-loob lang siguro ni Jesus or I'm supplying the words. Pero ganon yung idea. Hindi ako ang factor kayo. Hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang factor, kundi yung paniniwala mo. Yung kapangyarihan ng yung paniniwala, yun ang factor. At ang quantum tunneling, tulad ng pinag-uusapan natin sa quantum physics, a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Kaya lahat ng mga himala ni Jesus, tunneling yun . Tunneling on the side of those who were asking for the miracle. Kasi humihingi sila na imposible. Naniniwala sila na posible yung, dapat sana yung posible, tumataya sila doon. Inilalagay nila yung kanilang oras, panahon sa paniniwalang mangyayari yon at nangyayari nga because everything is possible for one who believes. Yung observation sa quantum physics, observation causes the system to collapse into a single outcome out of the many possible outcomes. Sa quantum physics, sinasabi na maraming pwedeng mangyari sa isang bagay, sa isang kaganapan, maraming posibilidad yan, marami. Pwede kang mahulog, pwede kang lumundag, pwede kang humiga, pwede kang hindi mahulog, pwede kang kung ano-ano mangyari. Pero, kung anong hingin mo, kung anong paniwalaan mo, kung saan ka tumaya o bumakas, kung saan ka maglagay ng buhay mo, ng iyong time, talent, and treasure, yun ang magaganap. Kaya mahalaga yung participation noong recipient at ng kanyang faith. May superposition idea sa quantum physics. All possibilities exist at the same time. Sa buhay mo, pwede kang mamatay ngayon, pwede kang mabuhay ng mahaba, pwede kang mabuhay ng maiksi, pwede kang ganito't ganyan. To collapse the system to a particular outcome or possibility, information that relates to that outcome or possibility must be extracted by the observer. So maraming posibilidad, maraming pwedeng mangyari. Pero depende
sa iyong pag-iisip, pagkilos, paggalaw, paniniwala, paghingi, pananalig. Yun ang magdedetermine kung alin sa maraming pwedeng mangyari ang siyang mangyayari. Halimbawa, nag-aral ka sa isang school na progressive yung curriculum, yung may mga promotion, yung may mga lumulundag-lundag ka ng grade pagka magaling ka. Pagpasok mo, maraming possibilities, maraming pwedeng outcome. Pwede kang makatapos ng kurso mo, let's say kung 4 years ay 4, pero pwede ka rin abutin ng 6 o 7. Pwede rin maging 3 or 3.5 kung may promotion yung super galing. Pwede namang hindi mo yan matapos at all. Ang daming possibility. Alin sa mga possibilities ang magaganap? Under normal and usual circumstances, yung pinili mong maganap. Yung inisip mo, pinaniwalaan mo, ginawa mo, yun ang magaganap. Halimbawa, bakit ko naman po pipiliin na bumagsak? Bakit? Hindi ba yung pagdadrop mo? Hindi ba yung lagi kang absent? Di ka nagsasabit ng mga assignment? Hindi ba pinipili mo yun na huwag pumasa? Choice yun. Action yun. Prayer yun. Pero yung estudyanteng gawa ng mahusay na trabaho, laging present, laging attentive, laging natututo, pasado sa mga quiz, yan ang mga napopromote. Baka yung 4-year course, tapusin niya ng 3. So, choice ba niya yon? Yes. By being a very good student, pinipili mong gumraduate sa oras o ng advance pa. Lahat pinipili natin. Dapat conscious lang tayo na yung palang ginagawa natin na pag-iisip, na aksyon, na habit, ay choice. Kaya may tao bang nagtatagumpay at nabibigo dahil binigo siya ng tadhana? Dahil minalas siya? Dahil kinakawawa siya ng universe? No. Maraming steps, thoughts, habits, actions ang tuloy-tuloy na ginawa na actually in the direction of pagpili ng tagumpay o ng kabiguan. Yung dating mahal na mahal ka, nobya mo, pinakasalan ka, mahal na mahal ka, tapos after 12 years, hindi ka na mahal? Well, maaring ikaw ang pumili na mawala ang pagmamahal niya. Lagi kang nandadaya, lagi kang nag-cheat, lagi kang nagsisinungaling, pabaya, hindi ka thoughtful, hindi ka mapagbigay, hindi ka mapagparaya, hindi ka malambing. Lahat ng ginagawa mo na ganon, choices yon para matanggal ang pag-ibig niya sa'yo. Ganon din sa part ng babae. Bakit mahal na mahal ka ng lalaking ito? After a while, hindi ka na mahal. May mga ginawa ka na mga steps na choices mo na leading to mabura yung pag-ibig niya sa'yo. O kung minsan, hindi ikaw ang gumawa, pero siya ang gumawa, nadamay ka. Kasi gano'n ang partnership, nadadamay ka sa choices ng partner mo. Pero hindi pwedeng biniktima kayo ng tadhana. Choice nyo yan. Kaya mahalaga, conscious tayo sa choices that we make. Luke 11, and this time verse 11 to 13. Which of you, fathers, would give your hungry child a snake if the child asked for a fish? Which one of you would give your child a scorpion if the child asked for an egg? As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks. So, ang tinutukoy dito ni Jesus, kahit nga kayong mga parents na imperfect, makasalanan, masama sa kapwa, ang buti-buti nyo sa anak nyo. Lalo naman ang Diyos natin sa langit na ang buti-buti sa mga tao. So, pagka hindi kayo tumatanggap ng kabutihan, hindi Diyos ang may kasalanan nun. Hindi kayo humihingi ng kabutihan. Or ang hinihingi nyo ay yung magka-windang-windang ang buhay nyo. Sasabihin mo, bakit naman ako hihingi na magka-windang-windang ang buhay ko? Estudyante, lagi ka ng absent, hindi ba yan ang prayer mo na bumagsak ka? Trabahador na laging absent, laging late, laging reklamo, walang sinasubmit na magandang trabaho, di ba prayer mo yan na matanggal ka? Prayer yan. Because thought and action, they are both prayers. So, who gives good gifts? The giver is the Heavenly Father. Kaya mo bang ubusin ang ibibigay ng Ama sa langit? No way.
The amount of blessings you receive is not limited by God's capacity to give. It is defined, limited, or expanded by your capacity to receive, to believe, to ask. Matthew 6:6. When you pray, sabi ni Jesus, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Tapos sabi pa ng Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So magpray ka daw in private and ask God in secret. And God who sees in secret will reward you. Now, one very tantalizing definition of asking in secret is not asking by words, especially not asking by words in public, but asking by thought and action. Yung thought, secret yun eh. Walang ibang nakakaalam nun kundi kayo lang ng Ama. Pero ang lagi mong iniisip ay maging mahusay, maging mabuti, mabless, magpasalamat. E di, nagpe-pray ka in secret. Tapos gumagawa ka pa in secret. Hindi mo laging inihahayag, hindi mo laging pinapakita, pero lagi kang nagsisikap, lagi kang gumagawa ng tama, nagtatanim, e di aani ka. Because your Father who is in secret will reward you. Kaya mabuting maunawa natin kung ano talagang kahulugan ng prayer eh. Yung iba, ask with words. No. Your Father knows what you need before you ask Him. So yung desire mo, yung need mo na nasa yung mind, hindi mo na kailangang i-verbalize, lumabas pa sa bibig mo para pumasok sa mind ng Diyos as sound waves at i-decode niya, gawin niya uling words para kanya maintindihan. No, mind to mind, spirit to spirit. We are one with God all the time. So, sabi nga, even before words come out of my mouth, you already know. Even before I ask, you already answer. Kasi alam ng Diyos. So, huwag magsayang ng oras sa kahihingi verbally. Humingi ka through thought, through action, through habit, and believe. And it will happen. Sabi ni Jesus, if I can, it's not me. It's you. It's your faith. Anyone who has faith will make it happen. Sana maintindihan natin yan. Para ma-operationalize natin kahit 25%. Kasi talagang kumisan, zero na ang operationalization yan eh. Puro paniniwala lang sa salita, sa bukadura, pero sa action, wala. Gawin nating practice na manalig. And expect. Yan din ang itinuturo ng quantum physics. Who gives? Heaven. Or if you like to call it, the universe. Mark 5:27-29. When she heard about Jesus, yung babaeng dinudugo ng 12 years at hindi gumagaling, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, she thought. Ibig sabihin, she asked, she believed. Because she thought, if I just touched his clothes, I will be healed. So, hindi lang siya naniniwala na pag nahipo niya, gagaling siya, may action siya. Hinipo niya. Remember, asking is thinking and doing. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Immediate. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, etc. So, God is able to do immeasurably more than we all ask or imagine. But we begin with and by asking and imagining, and let God multiply whatever we ask or imagine. Now, yung universe na pinag-uusapan natin, or heaven, or creation, the economy of God, sa quantum physics may tinatawag na superposition. Particles or matter exist in all possible forms and configurations simultaneously. Observation will cause this to collapse into just a single outcome or configuration out of the many possibilities. In other words, nothing exists and nothing is certain until it is
observed. O, ipinanganak ang isang sanggol. All possibilities exist. Magiging mabait ba siya o hindi? Magiging matalino ba siya o hindi? Magiging mabunga ba ang buhay niya o walang kabunga-bunga? Magiging mabuti ba siyang husband or wife o hindi? Lahat ng possibilities, they exist. But what do the participants in the life of the child and later on the child himself or herself will do? Mag-iisip siya. Kikilos siya. Pipili siya ng mga gagawin at iisipin at lahat ng mga yon, kakambal ang mga pinipili at iniisip ng kanyang mga magulang, mga taong may direct hold sa buhay niya, direct influence. Lahat yan ay maglalakip-lakip, magsasama-sama, at pipili from the many choices ng isang tunay na magaganap sa kanyang buhay. Kaya kumisan, magkakapatid, pare-pareho ng genes, pare-pareho ng magulang, pare-pareho ng kinain, pare-pareho ng eskwelahan pinuntahan, iba-iba ang mga kostumbre, ang mga ugali, ang mga asal, at iba't iba ang kapalaran. Kasi maraming ginawang kanya-kanyang choices. Hindi tayo victims of circumstance. Sabi nga ng Invictus, I am the captain of my soul. Meron tayong direct participation sa paglikha ng ating ngayon at bukas. Hindi tayo mga lulutang-lutang na kusot sa baha na kung saan dali ng alon, doon pupunta. Meron tayong participation. You participate by asking, by believing, by thinking, by doing, by acting. Now, why the Father or heaven or the universe gives? Bakit nga ba? Sinasabi ng quantum physics or science, the observer effect has parameters, namely, the intensity of the observation, the predicted expected result or outcome, and the number of observers measuring or observing the same system. In other words, you receive what you give away. What you expect and predict or measure affects the very thing you are observing. Halimbawa, may bata, may behavior siya, may attitude siya, pero hindi lang siya nag-iisa in a vacuum. Yung attitude mo sa kanya, yung observation mo, yung input mo sa kanya, magkakalakip-lakip yun sa sarili niyang ginagawa at yun ang lilikha ng magiging identity o kilos o particular behavior niya at a particular moment. Kaya may mga bata na nagtatantrum pero pa ang nag-handle sa kanila is magaling na psychologist. Tumitigil, umaayos. Meron naman na pagkaburarang magulang ang nag-handle sa nagtatantrum at OA na anak, lalong nagiging pakawala ang behavior niya. May mga bata na dahil ganito ang kanyang ginagawa, pagserbehan mo, huwag mong gawin yan, lalo niyang ginagawa. Meron naman sabihin mong gawin mo yan, hindi niya ginagawa. Naglalaro-laro ang ating mga reaksyon at yun ang bumubuo ng ating realidad. So, kung ikaw ang may katawan, isipin mo kung anong gusto mo talaga mangyari. Gumawa ka ng mga hakbang patungo doon, paniwalaan mo yun, at yun ang mangyayari. Para sa buhay ng mga taong mahal natin, o ino-observe natin, o tayo ay mga participant sa buhay nila, isipin din natin para sa kanila kung ano yung maganda at gusto natin mangyari. Ipanalangin natin sila. Tulungan natin, gumawa tayo ng actions. At yun, lalakip sa sarili niyang performance para bumuo ng isang common and one result. Kaya mahalaga rin yun when we pray for one another. Ba't hindi mo kailangan gawin sa plaza yan? Pray publicly. May effect din yan. Pero ang sabi ni Jesus, pray privately. So when you pray for people, ino-observe mo ang buhay nila. Pwede ka rin mag-tunneling para sa kanila. At kung yung prayer at paniniwala mo ay mas malakas kaysa doon sa prayer, asking and paniniwala, noon mismong tao, malamang na yung prayer mo pa ang siyang matupad dahil ikaw ang nag-tunneling. So kung yung anak mo, ang gusto niya halimbawa, bumagsak siya sa school, ikaw gusto mo pumasa, ipag-pray mo nang, ipag-pray na pumasa siya. Hindi lang prayer ng salita. Tulungan mo, i-tutor mo, bigyan mo ng oras mag-aral, tulungan mo siya makapagbayad ng kanyang mga matrikula, bigyan mo ng materyales para makagawa ng mga project, di ipinagpe-pray mo siya at sa ganon, nagtataneling ka rin.
nag-observation ka rin by the standards of quantum physics, at malamang, kung ang faith mo ay malakas, yun ang matupad. Tulad ng centurion. Hindi naman yung may katawan hindi naman yung servant niya na may sakit ang humingi kay Jesus sa pagalingin siya Yung centurion. At syempre, dahil may authority siya over his katulong, may malakas na spiritual force yung authority niya na yon. Pero remember, it was the faith of the centurion, not that of the servant, that made the servant well. Kaya mahalaga, powerful din that we pray for others. At kung yung ating prayer life, spiritual life, yung truth natin, mas malapit sa truth ng God. Malamang yung truth natin ang umiral, mangibabaw at maghari sa buhay kahit ng ibang tao. Powerful ang prayer. Dapat lang tama yung method ng pagpe-pray. Ask, search, knock for what you want to receive. Kung ano yung gusto mo, kung anong kanais-nais, kaibig-ibig, kung ano ang mabuti, kung ano ang maganda, yun ang isipin, yun ang ilapit, yun ang ikatok. Think, imagine, speak of what you want to receive or happen. Huwag baligtarin. Do move towards what you want to receive or to happen. Halimbawa, gusto mo ng masayang pamilya. Pray ka ng pray, Lord, pasayahin niyo po ang pamilya namin, bigyan niyo po kami ng kasiyahan, bla bla bla. Pero, bungangera ka naman, tamad ka, hindi ka tumutulong, hindi ka nagko-cooperate, pasaway ka, kahit mangisay ka ng kape, pray na pasayahin niyo po ang pamilya namin, pang ibabaw lang yun, hindi yun ang totoo mong prayer. Kasi ang totoo mong prayer ay yung ginagawa mo. Pag umuwi ka ba ng bahay, nagpapasalubong ka sa anak, o sa magulang, o sa kapatid, o sa asawa. Yung pasalubong mo, prayer yon na pasayahin kayo. Kasi syempre, thoughtfulness begets thoughtfulness. Nagtatrabaho ka ba para ka makapag-entrega sa iyong asawa, sa iyong anak, mapaaral mo siya, sa iyong magulang? Yun ay prayer for happiness. Pero kung tatamad-tamad ka, bibisyo-bisyo ka, wala kang inuuwing income, puro utang, puro trouble, yun ay prayer na ang pamilya nyo maging miserable. And remember, ask and you will receive. Your action is asking for an unhappiness in the family, it will happen. But if your action is asking for happiness, it will happen. Paano po kayong action ko for happiness ang hinihingi, pero yung asawa ko for unhappiness? Well, kung sino ang mas malakas na pananampalataya sa inyo, malakas mag-observation at mag-tunneling, di yun ang magaganap. Pero hindi lubos na magaganap kasi may participation din yung kabilang partido. Kung dapat ang grade nyo 100, naging 80 tuloy kasi ang taas-taas ang binibigay mo pero siya ang baba, syempre kukuhanin mo yung average niyan. Because we affect one another. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang salita nakakabigay buhay o nakakamatay? Nakakapagpagaling o nakakapagpalala ng sakit? Ang salita nakaka-create ng peace or war? Makapangyarihan ang salita. Kasi ang salita ay prayer, kahit hindi in the format of the usual religious formula. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. Ayan na naman. Kung anong iniisip mo, yun ka. Yun ang prayer mo, at yun ang magpapaulit-ulit at magpapabalik-balik. Kung negative thinker ka, puro negative ang mangyayari sa buhay mo. Kung positive thinker ka, malamang puro positive ang mangyayari sa iyo. Kung hindi man 100% positive, kasi may nag-iisip din para sa iyo ng negative, nakaka-affect din yun. At least ang batting average mo magiging mataas na positive. Hebrews 11:8, by faith, or parenthetically, may I say, by thought, by action, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. So, ang
kapangyarihan ng pananalig can move mountains. Now, yung observer effect na pinag-uusapan natin tungkol sa quantum physics, the observer's intention to select an outcome depends on the amount of observers trying to extract the same information and the intensity of the observation being done. So, i-translate natin ito to prayer. Mas marami nagpe-pray, mas malakas ang prayer. Although, kung marami nga, tapos grupo, sama-sama, pero maraming abala, maraming distraction, maraming nakakagulo ng iyong concentration dahil matao, mabuti pa, mag-pray kayo lahat. Yes. About the same thing. Yes. Pero sa kanya-kanyang silid. Sa kanya-kanyang private space and time. Ganon din ang effect nun. Baka mas powerful pa. Kasi walang abala. Kasi kung minsan, pag marami kang kasama sa prayer, merong maingay, merong hindi mo maintindihan yung pronunciation niya, merong verbose, merong repetitious, kung minsan natatanggal yung concentration mo, mabuti pa, mag-pray kayo kanya-kanya about the same thing, pero sa inyo-inyong oras at lugar. The intensity of the observation being done affects the subject. Sa reverse, sa kabaligtaran, do not think of, do not imagine, do not speak of what you do not want. Yung ayaw mong umulan dahil may picnic kayo, tapos sabi, uy, baka umulan, naku, baka umulan, ayan, uulan na nga. Matutupad yun. Because words are powerful. Remember, it is the power of life or death. Yung naku, ang anak ko, baka naman mahulog, baka maaksidente, baka masaktan. Bakit yun ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin yung ayaw mo mangyari. Ang sabihin mo, yung gusto mong mangyari. Proverbs 4:23-27, be very careful about what you think. Your thoughts run your life. Kaya yung suspetyoso, madalas yung suspicious nyo nagiging totoo. Yung wala kang ginawa kundi pag-isipan ng masama yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, kaibigan mo, kapartner mo sa trabaho, di yun na matutupad kasi prayer mo yun eh. Iniisip mo, hindi prayer. The observer's intention, prediction, and expectation collapses into a definite state and selects one possibility from all possibilities. So, all said, bless. Do not curse with your thoughts. Bless, do not curse with your words. Bless, do not curse with your actions. Kung anong ibig, kung anong mabuti, kaibig-ibig, maganda, matapat, totoo, tunay, think about such things. Pray about such things. Do such things. Because your prayer is powerful and effective. God bless us all.